Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa susunod na kabanata ng Putakterang Pinoy. Sa gitna ng madilim na mundo ng kasinungalingan, kasakiman at paghihiganti, isang lalaki nagngangalang Santino ang humarap sa matinding pagsubok. Gusto siyang ipatumba ng mga girero, isang makapangyarihang angkan na may hawak ng kapangyarihan at karahasan sa kanilang bayan. Sa kanyang matinding paghahangad na ipaglaban ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nilusob niya ang mansyon ng mga girero. Ngunit nakatakas siya sa tulong ni Erica, ang anak ng alkalde. Ngunit hindi rito nagtapos ang laban. Inutusan ni na Mayor Roberto at Miguelito ang kanilang mga tauhan sa pangunguna ni Lucio upang patayin si Santino. Sa kanilang pagtakas, natagpuan ni Santino ang sarili sa isang habulan ng buhay at kamatayan. Hanggang umabot ito sa matinding engkwentro kay Edwin, ang isa sa pinakamatapang at pinagkakatiwalaan na tauhan ni Lucio. Habang hawak ang baril at nakatuto kay Edwin, kinakailangan ni Santino na pumili. Ipaghiganti ang lahat ng kasamaan o piliin ang awa. Nanginginig ang kanyang kamay. Ikaw ang tatapusin ko ngayon, bulong niya. Ipinutok niya ang baril, ngunit sa huli, pipiliin ba niyang hindi maging halimaw tulad ng kanyang kaaway o papabayaan niya si Edwin? Isang hakbang ng magpapahiwatig na hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin sa dugo. Habang naghahari ang tensyon sa mansyon ng mga girero, dumating si Marites. Dala ang katotohanan, mga dokumentong maglalantad ng tunay na kasaysayan ng pamilya. Pilit siyang pinipigilan ni Pilar at Roberto, ngunit hindi na siya matitinag. Sa harap ng lahat, isiniwalat niya ang lihim. Ako ang anak ni Matilde, si Gustavo ang ama ko. Bumigat ang katahimikan. Si Miguelito, anak ni Gustavo, ay galit na galit. Hindi niya matanggap na may kapatid siyang hindi niya kilala. Ngunit si Marites ay hindi na umatras. Tigilan na ang patayan. Pakiusap niya habang nakatingin sa amang si Gustavo. Sa likod ng mga dingding ng mansyon, pinasok ni Gustavo ang silid ni Jackie at tuluyang nilapastangan habang nanonood lang si Roberto. Isang eksenang puno ng karumaldumal na kasamaan at pang-aabuso ng kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Pilar ay nagputos na dukutin si Tendeng, ang taong maaaring sumira sa kanilang kapangyarihan. Walang kalaban-laban, isinuko ni Tendeng ang sarili para mailigtas ang mga taong mahal niya. Habang dinadalo ni Fatima ang puntod ng kanyang ina, bigla siyang pinuntirya ng mga tauhan ni Coronel Romero. Mabilis silang tumakbo kasama ang kanyang ama. Naging matindi ang putukan sa loob ng sementeryo. Tila wala ng pag-asa. Hanggang sa dumating si Tanggol, isang kaalyado na handang isakripisyo ang sarili. Sa gitna ng palitan ng putok, tinamaan ang isa sa mga kasama ni Fatima. Biglang natahimik ang paligid. Huminto si Fatima. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Si Tanggol ay napasigaw. Fatima! Napahinto ang lahat. Tumahimik ang buong paligid. Ano kayang mangyayari kay Fatima? Ang kwento na Santino, Marites, Tindeng, Tanggol at Fatima ay hindi lamang kwento na aksyon o drama. Ito ay isang refleksyon ng ating lipunan. Sa mundong pinagaharian ng mga makapangyarihan, ang mga mahihina ay kadalasang biktima. Ngunit kahit sa harap ng pang-aabuso, may mga gaya ni Santino na pipiliing hindi gumanti, pagkos ay maging kasangkapan ng pagbabago. Si Marites, sa kanyang pagharap sa pamilya Guerrero, ay simbolo ng katotohanan na kayang gumising ng mga konsensyang matagal nang natutulog. Hindi siya nadala ng armas, ngunit ang hawak niyang mga dokumento at ang katotohanan isiniwalat ay mas matalim pa sa bala. Sa huli, ang kwentong ito ay nagtuturo ng isang mahalagang aral. Ang kabutihan ay hindi palaging madaling piliin, ngunit ito ang tamang daan. Hindi tayo kailangang maging halimaw para lamang matalo ang isang halimaw. Minsan, sapat na ang katotohanan, ang tapang at ang pag-ibig para baguhin ang takbo ng kasaysayan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe at i-click ang bell para hindi niyo ma-miss ang susunod na kabanata ng FPJs ang Batang Quiapo. Kita-kita po tayo sa susunod na kwento.